Sorry ma'am, may nakabunggo po kasi sa akin kanina sa hallway kaya hindi ako nakapasok agad sa subject niyo. Pagpapaliwanag ko habang nakayuko at hindi nakatingin sa galit na galit kong guro. Nahuli kasi ako sa klase kaya may nakabungguan ako. Ni hindi nga ito huminto o humingi man lamang ng paumanhin. Kaya naman ako mag-isang pumulot ng mga gamit ko. I will not allow this happen again, Miss Rivera. I will still let you join my class. But if you will be late again, I'm sorry you can't join my class again. Is it clear? Galit na sigaw nito. Yes, ma'am. I'm sorry again. Sabi ko habang takot na takot. Pakiramdam ko ay napapahiya ako. Rinig ang tawanan ng mga kaklase kong lalaki sa likod. Bigla ko namang naalala ang lalaking nakabungguan ko kanina. Nakaramdam ako ng inis sa lalaki na nakabunggo sa akin. Kapag nakita ko ulit iyong lalaki na iyon, ay hindi ko na alam kung anong magagawa ko sa kanya. Masyado siyang walang pake sa paligid niya. Hindi niya alam na nakabunggo na siya. Maya-maya pa ay natapos na ang oras ng English teacher namin. Hanggang sa pag-alis nito ay galit pa rin ito. Binansagan na nga namin itong Angry Bird dahil sa palagi itong galit. At medyo makapal ang kilay. Huy, Anya, halika na, punta na tayo sa kantin. Biglang sabi ni Misty, isa sa mga kaibigan ko na kaklase ko rin. Kinuha ko ang aking bag at naglakad papunta sa mga kaibigan ko. Bilisan mo, Anya, baka mamaya magutom na naman ako. Nakakatamad kaya mag-aral kapag walang laman ang tiyan, sabi ni Jade. Palagi itong gutom kaya hindi na ito bago sa akin. Sus, kunwari ka pa. Mas mahirap mag-aral kapag walang laman ang utak. Sa ating lahat, si Anya lang naman ang honor Singit naman ni V. Nakbayan ko si Jade at V at kasunod naman nun ay sabay na nagsalita si Misty at Jade. Grabe ka naman. Sabay sigaw nila, Jade at Misty. Ako man na itong magsisigawan ngunit nagsalita ako. Tama na, yan na naman kayo Tara na para makakain na tayo. Saka magre-review pa ako, putol ko, dahil baka magbangayan na naman ang mga kaibigan ko. Kailangan kong mag-aral ng mabuti at mapanatili ang mataas na grades para makakuha ng scholarship sa kolehiyo dahil nasa senior high school na ako. Hindi naman sa walang kakayahan ang pamilya ko na pag-aralin ako, ngunit gusto ko talaga na maging independent, lalo na nung magkahiwalay ang mga magulang ko. Suportado ako ng mga ito. Lahat ng kailangan ko na ibibigay. Hindi problema ang pera, sadyang ayaw ko lang na humingi ako ng pera sa mga magulang ko, lalo na't may naasikaso rin itong maliit na negosyo. Nakarating na kami sa kantin at nakapila upang makabili ng makakain nang may narinig akong mula sa babae sa una ng pila. Grabe, ang pogi ng bagong transfer Saad ng isang babae. Oo nga, napakagwapo. At saka alam mo ba, nabalitaan ko na sobrang mayaman daw ang pamilya nila. Pinasok lang sa public school dahil pasaway at baka magbago. Tugon ng katabi nitong babae. Napailing na lang ako. Imbes na mag-aral, puro lalaki ang inaatupag. Bulong ko sa sarili ko. Maya-maya pa ay nakita ko ang guro namin na may kasamang isang lalaki. Hindi ko maaninag ang mukha nito dahil nakatalikod. Ngunit parang familiar sa akin ang hubog ng katawan nito at ang tangkad. Pati na rin ang buhok nito. Naguguluhan man ay nakaramdam ako ng konting kaba. Pakiramdam ko ay may kakaiba sa lalaking iyon. Bigla akong napahawak sa aking kanang braso. Hinimas ko iyon at ramdam ko pa rin hanggang ngayon ang sakit. Sa tingin ko ay magkakaroon pa iyon ng pasa. Huminga ako ng malalim upang pakalmahin ang sarili ko. Nakaramdam na naman kasi ng inis dahil sa lalaking iyon, binigyan pa ako ng sakit sa katawan. Mauna na ako, may tatanong lang ako kay Ma'am Daria. Sabi ko sa kanila. Kasunod noon ay nagsimula na akong maglakad papuntang teacher's office. Ngunit ang totoo ay pupunta muna ako sa clinic. Kilala ko ang mga kaibigan ko. May gusto sila sa nurse doon sa clinic ng paaralan namin.
Kahit na wala silang sakit na nararamdaman, pupunta sila doon upang magpapansin. Excuse me? Do you know where is Ma'am Daria? Nagulat ako dahil may nagsalita sa likod ko. Nilingon ko iyon at nagtaka ako. Mukhang pamilyar ang amoy niya, pati na rin ang katawan niya. Nakasuot siya ng face mask at nakasombrero rin, kaya hindi ko makita ang mukha niya. Tanging mata niya lang walang harang, ngunit hindi ko iyon masyadong nakita. Dahil baka makita niya ako na nakatingin sa mata niya. Tumango ako ngunit sa isip ko ay ayaw kong gusto ko sanang tumanggi. Matatagalan patuloy ang pagpunta ko sa clinic. Pasimple akong tumingin sa lalaki. Mukhang naalala ko na bakit pamilyar siya sa akin. Siya ang lalaking kasama ng guro namin kanina. At ang dahilan kung bakit kilig na kilig ang mga babae doon sa kantin. Sumunod ka sa akin, sabi ko. Nakakailang dahil ang tangkad niya. Tahimik lang din siya. Nagtataka naman ako dahil lahat ng babae ay tinitingnan siya. Para bang isa siyang artista. Thank you, sabi niya. Ngayon lang ko lang naaninag ang mata niya. Kaya naman namangha ako. Nakakabighani ang mga mata niya. Inilahad niya ang kamay niya na parang gusto niyang makipag-shake hands sa akin. Ako mang ibibigay ko na sana ang kamay ko, ngunit may tumawag sa akin. Ay nga, sigaw ni Jade. Napakamot naman ako sa ulo. Napakalakas ng boses niya, kaya lahat tuloy ng tao ay napatingin sa direksyon ko. Ay nga, naputol ang sasabihin ni Misty. Nang makita niya ang lalaki sa harapan ko. Agad akong napapikit ng madiin dahil alam ko na agad ang sasabihin ng mga kaibigan ko. Nobyo mo? Puno ng pagtataka na tanong ni Misty na halos lahat ng mga tao ay nakatingin sa akin. Ang iba ay ang samapa ng tingin, parang galit sila. Huminga ako ng malalim at pilit na umakto ako ng maayos. Nakakailang ang mga tingin sa akin ng mga tao. Bumaling naman ang tingin ko sa mga kaibigan ko na kahit kailan talaga ay pahamak. Hindi! Bye! Thank you again. See you later, love. Pagputol ng lalaki sa sasabihin ko. Mabilis na napakunot ang noo ko dahil sinabi niya, anong pinagsasabi nitong lalaking ito? Love? Hindi ko kilala ang lalaking ito, pero mukhang nakakaasar na agad. Mamaya, kung anong sabihin ng mga kaibigan ko, lalo na ng mga taong nakatingin sa amin ngayon, ay nga, mahinang saad sa akin ni Misty, dahilan upang matigil ako sa pagkunot ng noo ko. Lumingon naman ako sa mga kaibigan ko at nilapitan nila ako. Itigil mo na yan, lahat ng mga estudyante nakatingin sa atin ngayon. They didn't seem to like what they witnessed. Nakangisi na saad sa akin ni V, habang pilit na pinalalakad ako. Dahil doon ay napatingin muli ako sa mga tao sa paligid. Mukhang hindi nga ay nagustuhan ng mga babaeng estudyante. Nahihiyang naglalakad ako. Lahat na yata ng mga estudyante rito sa school ay nakatingin sa akin at kinikilates ako. Iniyuko ko na lamang ang ulo ko at naglakad ng mabilis. Baka isipin nila na nilalandi ko agad ang bagong estudyante nito. Nakakahiya talaga. Why are you here? Are you sick, Jade? Bungad sa amin ni Zale. Kung nagulat siya sa pagpunta namin sa clinic, maging ako rin ay nagulat dahil bakit naman siya nandito. Nailang kasi ako sa kanya. Umiling ako at umupo sa upuan malapit sa lamesa. Hindi ako, si Anya. Lumapit sa akin ang tingin ni Zale. Nagtataka ito at mukhang nag-aalala. Why? What happened? Agad na saad ni Zale. Umiling kaming apat. Nagtagpo ang tingin namin ni Zale dahilan kung bakit ako mismo ang lalong nailang. Una na kami. Anya, sabihin na lang namin kay Sir kung bakit kayo nahuli ng pasok ni Zale. Bye. Nagmamadali na saad ni V. Ngunit bago pa man siya tuluyang nakaalis, kami naman ni Misty ang nagkatitigan. Pansin ko ang lungkot sa mukha niya. Napahawak ako sa dibdib ko at nalungkot na rin ako. Dahil sa nakita ko. Bakit sumakit ang braso mo? Seryosong tanong sa akin ni Zale habang tinitingnan niya ang braso ko na may pasangat. Kahit pa dinadampian niya iyon ng yelo, hindi ko iyon dinadaing dahil si Misty ang iniisip ko. Pinakabungguan ako, muntik ko pang hindi masagot ang tanong sa akin ni Zale.
I was surprised that you were the one who needed treatment. Palagi kasing si Jade ang nandito. Palagi raw masakit ang tiyan niya. Pabirong sabi ni Sale, pilit na tumawa naman ako. Okay na, maliit na pasalang. Iwasan mo nang mabunggo ulit, mag-iingat ka palagi, sabi ni Sale. Napatingin naman ako sa braso ko at dahan-dahan kong ibinaba ang manggas ng uniforme ko. Salamat, saad ko. Ngunit napatigil ako nang maramdaman ko ang paghawak ni Sale sa kamay ko. Sabay na tayo, nahihiyang sabi ni Sale sa akin. Kita ko pa ang pamumula ng mukha niya, ngunit biglang sumagi sa utak ko ang mukha ni Misty. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya sa kamay ko. Hindi pwede, alam kong mas seselos at masasaktan si Misty.